Hello po sa inyong lahat. Sa oras ng matinding pagsubok tulad ng pagkawala ng mahal sa buhay, napakabigat na problema pa ang idadagdag kung hindi mailabas ang labi dahil sa hindi nabayarang hospital bill. Pero alam nyo ba, may batas po tayo tungkol dito. Madalas po maririnig natin ang ganitong sitwasyon. Pumanaw na ang pasyente pero ang ospital ayaw i-release ang bangkay o ang death certificate hanggat hindi fully nababayaran ang bill. Napakaliit na nga po ng oras para magluksa, dagdag pa ang ganitong pressure. Pero may batas po na pinoprotektahan tayo dito. Ito po ang Republic Act number 9439 o mas kilala bilang Anti-Hospital Detention Law. Ito po ay para hindi gawing hostage ang labi ng inyong mahal sa buhay. Ano po ba ang sinasabi ng batas na to? Simple lang po. Illegal po i-detain ng ospital ang labi ng isang pumanaw na pasyente o di kaya i-hold ang death certificate dahil sa hindi pa nababayarang bill. Karapatan po ninyong mailabas ang labi para mailibing. Paano po ba yan mangyayari? Hindi naman po ibig sabihin na borado na ang utang. Ang kailangan nyo lang po gawin ay mag-sign ng isang promissory note para sa unpaid balance. At para ma-secure ito, kailangan po may co-maker or guarantor kayo na magiging jointly liable sa utang. Kapag nagawa nyo po ito, dapat na nilang i-release ang labi. Ito po ang mga practical na hakbang na pwede ninyong gawin. Una, huwag na po sa front desk, diretso na po sa hospital administrator o sa medical social worker. Sila po ang mas may kaalaman sa batas. I-assert niyo po ang karapatan niyo, sabihin na handa kayong mag-sign ng promissory note under RA 9439. At napaka-importante po, idokumento ang lahat. Sino ang tumanggi, ano ang sinabi at kailan. Kung sakali pong patuloy pa rin silang tumanggi, huwag po kayong mag-atubili na lumapit sa mga sumusunod. Pwede po kayong tumawag sa Department of Health Hotline o magpunta sa pinakamalapit na DOH Regional Office. Maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Philippine National Police. Ang presensya po nila ay madalas sapat na para sumunod ang ospital. At kung kailangan nyo ng libreng legal assistance, available po ang Public Attorney's Office or ang PAO. Pero mayroon lang po akong mahalagang paalala. Ang batas na ito ay hindi po nangangahulugan na borado na ang inyong utang sa ospital. Responsibilidad nyo pa rin itong bayaran. Ang batas lang po ay para sa hindi maging hostage ang labi. Pangalawa, may pagtatalo pa rin po kung sakop ba nito ang mga pasyenteng naka-private room. Madalas po, ang batas ay mas malakas ang aplikasyon sa mga nasa ward. Pero kahit sa private room, ang pag-detain sa bangkay ay considered pa rin immoral at potentially illegal coercion. Sana po ay nakatulong ang impormasyong ito. Sa oras ng kalungkutan, huwag po nating kalimutan ang ating karapatan. Let's ensure that our loved ones can rest in peace without unnecessary distress over hospital bills. Kung may katanungan pa po kayo, kumonsulta po sa Department of Health or sa Public Attorney's Office. Maraming salamat po. Ako si Attorney Chato Olivas ng Easy Law Online, making the law easier to understand. I would like to share my favorite Bible verse with you, Micah chapter 6 verse 8. Do justice, love kindness, and walk humbly with God. God bless you.